Hello po sa inyong lahat. Ako si Mando. Yan ang tawag sa akin ng karamihan. Noong panahong yun, Sir Jupiter, ako po ay 19 anyos pa lang. Ngayon, 26 na ako. Ilang taon na rin ang lumipas pero ang mga pangyayaring naganap noon ay dala-dala ko pa rin hanggang ngayon. Hindi naman talaga ako naniniwala sa mga multo pero nang ako mismo ang nakaranas, biglang nagbago ang pananaw ko. Marahil totoo nga sila. Nandito sila sa mundong ating ginagalawan para sa tuition ko. Yan ang mantra na paulit-ulit kong binubulong sa sarili ko. Ang trabahong ito, ang pagiging food panda rider, lalo na tuwing hating gabi, ay malayo sa pagiging perpekto. Delikado, nakakapagod, at nakakaubos ng enerhiya. Pero kailangan ko itong gawin. Hindi lang para sa tuition ko sa kolehiyo, kundi para rin sa mga utang na iniwan ni Papa. Utang na bumibigat sa aking balikat, parang krus na kailangang pasanin. Halos wala na akong tulog pero ang antok na ito ay isa na lang sa marami kong inaalala. Kahit hating gabi tila ba hindi natutulog ang mundo. Patuloy ang dagsa ng mga order sa Food Panda. Mga nagugutom sa kalagitnaan ng gabi. Mga nagtatrabaho sa night shift at mga estudyanteng nagpupuyat para sa exam. Lahat sila umaasa sa ganitong serbisyo. Sa totoo lang, mas gusto ko sana ang daytime shift. Bukod sa mas ligtas at mas maraming tao, mas masaya ito kumpara sa gabing walang kasiguraduhan. Pero hindi pwede. May pasok ako sa umaga. Kaya kailangan kong magtiis sa gabing puno ng panganib. Huminto ako sa bukana ng gas station. Ang ilaw nito ay nagbibigay ng kaunting liwanag sa madilim na kalsada. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang customer. Hello po ma'am, nandito na po ako sa may bukana ng gas station, hindi ko po kayo makita. Sambit ko. Mahina ang boses ko, puno ng pagod. Sinubukan kong maging magalang kahit na ang gusto ko na lang ay matapos ang shift na ito. Ngunit walang sumagot sa kabilang linya. Puro static lang ang naririnig ko. Tapos bigla na lang naputol ang tawag. Kumunot ang noo ko. Ano kaya ang nangyari? Baka na-lowbat siya. O baka naman naligaw ako ng lugar? Nagantay ako ng ilang minuto. Pinagmamasdan ng mga sasakyang dumadaan. Sana naman dumating na si ma'am dahil malalagot talaga ako nito. Habang naghihintay, nilapitan ko ang isang matandang lalaki na nagtitinda ng sigarilyo at candy sa isang maliit na cart. Mukhang matagal na siyang nagtatrabaho o nakapwesto doon. Bumili ako ng isang stick ng sigarilyo, pampawala ng antok at ilang piraso ng candy. Hindi ko alam kung bakit pero parang kailangan ko ng matamis. Siguro para kahit papaano gumaan naman ang pakiramdam ko. 2 Mighty Green ho. Sambit ko, bahagyang paos. Tapos 5 pisong candy na lang ho yung sukli. Nginitian ako ng matanda. Isang ngiting may halong pagod. Ang kanyang mga mata kahit malabo na ay may kislap pa rin ng kabaitan. Pinagmasdan ko siya habang dahan-dahan niyang inaabot ang sigarilyo at candy. Talaga namang mabagal ang kanyang kilos. Tila nagrereklamo ang kanyang mga buto sa bawat galaw. Matanda na kasi. Hindi ko rin maintindihan kung bakit hinahayaan ng ilang kabataan ang kanilang mga magulang na magtrabaho ng ganito sa kanilang edad. Alam kong mahirap ang buhay pero parang hindi makatarungan na nakikita ko ang ganitong mga eksena. Naaawa ako sa matanda. Ang kanyang pagpupursigi ay sumasalamin sa hirap ng buhay habang ang kanyang katawan ay tila sumusuko na. Sa bulsa ko 100 piso na lang ang natitira. Ito na ang buo kong pera para sa araw na ito. Nagdalawang isip ako pero nanaig ang awa at ang pakiramdam na mas nangangailangan siya. Iniabot ko sa kanya ang pera. Para po sa inyo, sabi ko, sinusubukang itago ang kaba sa aking boses.
para makauwi na po kayo at makapagpahinga. Pagpalain ka ng Diyos, iho. Ngunit hindi ko ito matatanggap. Tugon niya, mahinahon ngunit matatag. Ibinabalik niya ang pera sa akin. Hindi ako nagbibigay dahil marami akong maibibigay, kundi dahil nakikita ko ang pangangailangan. Kung kaya kong tumulong, bakit hindi, di ba? Para sa akin, ang pagtulong ay hindi lang isang obligasyon, kundi isang pagkakataon para maging tao. Naalala ko si Papa lalo na nung buhay pa siya. Ang pagkakaiba lang, si Papa ay nawalan ng direksyon sa buhay nang mawala si Mira, ang bunso kong kapatid. Simula noon, hindi na siya tumigil sa pag-inom at palaging nagsisigarilyo. Siguro yun na rin ang dahilan kung bakit nakuha ko ang bisyo niya sa paninigarilyo. Bukod pa rito, lagi nang binubugbog si Mama tuwing nalalasing siya. Habang bumabalik sa akin ang mga alaala, lalo akong nakaramdam ng awa para sa matanda. Hindi ko alam kanyang pinagdadaanan pero sigurado akong hindi na dapat siya nagtatrabaho sa edad na yon. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapaalala sa akin na hindi lahat ng tao ay may parehong swerte sa buhay. Ang pagtulong kahit sa maliit na paraan ay may malaking epekto. Sa bawat pagtulong ko sa kapwa, para ko na rin tinutulungan ang sarili ko. Kaya noong nakalayas ako sa bahay na yun, para akong nawalan ng tinik sa likod. Ayaw ko mang iwan si Mama sa poder ni Papa, pero kinailangan ko. Maraming bayarin sa bahay at ako na lang ang inaasahan ni Mama. Isa pa, gusto ko siyang ipa-opera dahil lumalaki na ang bukol sa kanyang lieg. Goiter daw yun at hindi naman nakamamatay. Pero sa sobrang laki, nahihirapan na siyang huminga. Napabuntong hininga ako, isang malalim at pagod na buntong hininga, habang pinapanood ang matandang lalaki na papalayo. Kumakaway pa siya habang naglalakad at ang kanyang mukha ay may malawak na ngiti. Pakiramdam ko pinaglalaroan ako ng tadhana. Maya't maya may bumibili, pero palaging maliliit na halaga lamang. Inip na ako, ngunit pinilit kong maghintay ng ilang minuto pa. Baka sakaling sumulpot na ang customer. Sinubukan ko pang sumulyap sa loob ng gas station. Balak sanang magtanong kung may nakita silang customer na naghahanap sa akin. Pero laking gulat ko nang makita kong mahimbing na natutulog ang nagbabantay. Mukhang wala na talaga akong maaasahan dito. Pero desperado ako sa pera. Kailangan ko talaga eh. Kaya kahit labag sa loob ko, hindi ko na ininda ang oras na paghihintay. Malaki rin na lang ang ito, ika nga. 1,854 para sa order ni Ma'am, tapos dagdag pa ang 200 pesos na shipping fee. Malaking halaga na yun para sa akin. Halos mawalan na ako ng pag-asa. Ramdam ko na ang pangungulila sa tagumpay. Tapos ayun na nga. Para bang narinig ng Diyos ang panalangin ko. Dumating si Ma'am, huminto ang kanyang itim na kotse sa harapan ko at ibinaba ang bintana. Nakasuot siya ng malaking shades kaya hindi ko makita ang kanyang muka. Pero wala akong pakialam. Buhay niya yan, trip niya yan eh. Ang importante lang sa akin ay ang perang kikitain ko. Ma'am, bali 1,854 po yung order nyo. Hiwalay pa po yung 200 pesos na shipping fee. Banggit ko. Pilit na naglalagay ng sigla sa aking boses at sinamahan pa ng isang matamis na ngiti. Hindi siya umimik. Tango lang ang isinagot niya. Kinuha niya ang order mula sa akin sa kainabot ang bayad. 2,500 pesos. Kukuha na sana ako ng sukli mula sa pouch ng mga order kanina pero bigla na lang humarurot ang kotse ni Ma'am at umalis agad-agad. Hindi ko tuloy na iabot ang sukli. Nakatayo na lang ako roon. Nakatulala habang pinagmamasdan ng kanyang kotse na papalayo. Mukhang wala naman siyang balak kunin ang sukli. Inisip ko na lang na siguro trip niya talagang magbigay ng tip sa mga driver. Napangiti ako. Sa wakas, sinuwerte rin ako. Ito ang una kong swerte ngayong araw. Ramdam ko na rin ang pag-asa na sa mga susunod na oras, mas marami pa akong swerteng matatanggap.
Tapos biglang pumailan lang ang ringtone ng aking lumang telepono. Isang garalgal na tunog na parang sirang trumpeta. Walang caller ID, walang kahit anong pahiwatig kung sino ang nasa kabilang linya. Pero trabaho ito at bilang delivery driver, bawat tawag ay potensyal na kita. Kaya dali-dali ko itong sinagot. Nasaan ka na, kuya? Kanina pa ako naghihintay dito sa may harap ng gas station. Ako to, yung nakaangkas sa motor. Kuya, yung kumaway sa iyo ngayon. Ang boses sa kabilang linya ay sabik at medyo paos dahil sa ingay ng kanyang sasakyan. Bigla akong natigilan. Parang may bumara sa lalamunan ko. Bumukas ang bibig ko pero walang lumabas na salita. Pakiramdam ko biglang gumuho ang mundo ko. Kasabay ng pagbagsak ng aking panga ay ang pagbagsak din ng telepono mula sa aking kamay. Tumama ito sa sahig na may malakas na kalampag. Kung hindi siya ang customer ko, sino ang babaeng kumausap sa akin kanina? Sino yung babaeng kumuha ng order? Bakit kinuha ni Mama pagkain kung hindi naman pala sa kanya? Hello? Hello, kuyang driver, nandiyan ka pa ba? Paulit-ulit niyang tawag sa kabilang linya. Unti-unting nagiging alalang-alala ang boses. Hindi ko alam kung paano sasagot, parang nanigas ang buong katawan ko sa sobrang pagtataka at kaba. Ano, Mando? Nagguguni-guni ka na naman. Di ka siguro kumain kahapon, no? Sabi ko naman sa'yo, tanggapin mo na yung offer ni Tikya. Mapanlokong ani Robert, isa sa matalik kong kaibigan. Hindi kasi siya naniniwala sa mga ikinuwento ko tungkol sa nangyari kahapon, tungkol sa babae. At ngayon inaasar pa niya ako kay Tikya kahit alam niyang ayaw na ayaw ko sa baklang yun. Bukod sa taglay nitong kaharutan, ang taas-taas din ng apog niya. Akala niya lahat na dadaan sa pera. Gusto lang talaga akong asarin ni Robert. Para siyang linta, hindi makabitaw hanggat hindi ako napipikon. Sapak, gusto mo? Utol pa ba talaga kita? Ba't hindi ikaw makipaglamutakan sa bading na yun? Inis kong sagot. Sa halip na matakot, lalo lang siyang natawa. Mukhang natutuwa pa siyang inis na ako. Habi na talaga niyang inisin ako. Umiling-iling siya. Pikon ka talaga, Mando. Asar pa niya. Kung hindi niya ako binibwisit, edi sana walang gulo. Bwisit na nga ako sa nangyari kagabi, dinagdagan pa niya. Daig ko pa ang nakagat ng aso sa sobrang inis ko sa kanya at sa kamalasan ko pa napadpad na naman yung bruhang yun sa silid namin. Aba, hindi naman kami magkakurso at maya-maya lang ay darating na ang propesor. Ano na namang sadya niya? Ba't parang may balak pa yatang manira ng araw ko? Hindi na ba talaga siya titigil? Tara sa restaurant doon, birthday ko, imbitado ka. Tiningnan ko siya ng masama. Hindi na talaga ako natutuwa sa mga pinaggagawa niya. Kung umakto siya para bang magkasintahan kami, tapos sinasaktan pa niyang mga babaeng nakakasalamuha ko. Kahit si Mikay, nakagrupo ko lang sa project noong nakaraan, hinamon niya ng away. Nag-iskandalo pa sa harap ng library, sobra na talaga. Busy ako. Malamig kong sagot. May study group kami mamaya ni Berto, kailangan naming tapusin yung report para sa history. Nakita ko ang paglungkot ng mukha niya. Parang batang inagawan ng laruan. Akala niya siguro madadaan niya ako sa pera. Na basta't kuminat siya at maglabas ng wallet, susunod na ako sa kanya. Mahirap man ako, hindi ko ipagbebenta ang sarili ko sa isang bading na tulad niya. Hindi naman sa may galit ako sa mga bading. Kung tutuusin niya, may ilan akong kaibigan na bading. Sino Jojo at Kiko na kasama ko sa choir at si Ate Melba na nagtitinda sa kantin. Iba lang talaga si Tikya. Iniisip niya na lahat kaya niyang bilhin, na pera lang ang sagot sa lahat ng gusto niya. Na porket mayaman siya, makukuha niya ang kahit sino at kahit ano. Yun ang mga taong kinaiinisan ko ng lubusan. Mga taong ang taas ng tingin sa sarili na akala mo kung sino dahil lang sa dami ng pera nila. Meron ba tayong report sa history, Tol?
Akala ko ba next week pa yun? Mariin kong siniko si Robert. Talaga namang walang preno ang bibig ng isang to. Hindi ba niya nakikita ang sitwasyon? Halata namang ayaw kong magpunta roon. Ang makipag-usap kay Tikya ay pag-aaksaya lang ng oras. Baka kung ano-ano na namang kalokohan ang ikalat niya sa buong eskwelahan. Aba, katatawanan na naman ako nito. Tiningnan lamang ako ni Tikya at mabuti na lang umalis din siya. Hindi ko na kailangang gumamit ng masasakit na salita para lang itaboy siya. Siguro naman natuto na siya sa nangyari noong nakaraan. Actually, ayokong umabot na naman sa puntong kailangan ko siyang saktan gamit ang mga salita ko. Pagkatapos ng klase, mabilis akong naligo at kumain. Wala nang patumpik-tumpik pa, dumiretso agad ako sa trabaho para kumita ng pera. Hanggang ngayon, balisa pa rin ako sa nangyari noong isang gabi. Wala akong ibang pagpipilian. Wala ako sa posisyon para mag-inarte. Bagamat kinakamahan at natatakot, kailangan kong magpatuloy. Pera din yun. 8:00 na ng gabi. Ang mga ilaw ng kalye ay may mapupusyaw na kulay kahel at ang hangin ay may bahid ng usok sa malamig na gabi. Sa isang karaniwang araw ng trabaho, ganitong oras ay abala ako sa paghahatid. Ngunit ngayon ay Biyernes at hindi lang Biyernes, kundi Biyernes Santo. Karamihan sa mga opisina ay sarado at ang mga pamilya ay nagtitipon-tipon sa kanilang mga tahanan, sama-samang kumakain ng hapunan. Ang mga regular kong customer, ang mga empleyadong walang oras o lakas para magluto ay wala. Kaya heto ako, nakaupo sa aking scooter, naghihintay. Maya-maya tumunog ang cellphone ko. Feeling ko isang order to. Salamat naman, Lord. Bulong ko sa sarili habang agad kong tinignan ang address. Napakunot ang noo ko. Isang resto bar? Hindi pangkaraniwan para sa ganitong klaseng lugar ang mag-order ng fast food. Sino ba naman ang papadeliver ng burger at fries sa isang lugar na nagbebenta ng masasarap na pagkain at inumin, di ba? Siguro may naglilihi o baka may kakaibang panlasa lang talaga. Pero wala akong pakialam. Trabaho lang to. Ang importante matapos ko agad ang delivery dahil inaantok na rin ako. Mabilis kong nakuha ang order sa restaurant at agad nagmaneho papunta sa resto bar. Nagniningning ang lugar sa gabi. Punong-puno ng ilaw at ingay. Musika, halakhak at usapan. Isang halo ng kasiyahan at pagdiriwang. Ipinark ko ang scooter sa gilid ng kalsada at naglakad papasok. Sa loob, dagsa ang mga tao. Karamihan sa kanila ay nakabihis at mukhang nag-e-enjoy. Dumaan ako sa mga lamesa. Iniiwasan ang mga siko at mga baso ng alak hanggang sa marating ko ang isang hallway. Ayon sa resibo, dapat sa isang private room ang delivery ko. Sinundan ko ang hallway hanggang sa dulo kung saan may isang saradong pinto. Mula sa loob, maririnig ang malakas na hiyawan ng isang grupo na kumakanta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Aba, sabay-sabay nilang kinakanta. Mukhang may birthday celebration. Sila lang ang nag-iisang kwarto na sobrang ingay rito. Pero understandable naman. Birthday eh. Para matapos na ang delivery ko, huminga ako ng malalim at kumatok. Bumukas ang pinto at isang matangkad na lalaki ang sumalubong sa akin. Ngumiti siya, isang ngiting bahagyang lasing at nakakaloko. Pero hindi sa kanya napunta ang atensyon ko. Si Tikya. Nandoon siya, nakaupo sa gitna ng isang grupo ng mga lalaki, napapalibutan ng mga bote ng beer at plato ng pagkain. Ngumingisi siya sa akin at parang alam na alam niyang magugulat ako. Ang mga mata niya ay kumikislap sa isang bagay na hindi ko maintindihan. Kasiyahan? Pang-aasar? O baka pareho? Ang mga lalaking nakapaligid sa kanya ay nagtatawanan at nag-iinuman. Hindi ko mapigilang kumulo ang dugo sa mga pinagkagawa niya. Pati ba naman ang trabaho ko idadamay niya sa sarili niyang kapanghasan? Nung una, pinalalagpas ko lang.
Alam kong hindi ko siya kayang kalabanin, pero ngayon parang gusto ko ng ibato sa pagmumukha niya ang in-order niya. Oh, bakit ka nandito, Mando? Kala ko ba ayaw mong pumunta? Nagmamaang-maangan niyang tanong. Hindi ko siya sinagot. Tinangnan ko lang siya ng masama sa kataimtim na kinuhang resibo at pinirmahan. Nilapitan ko siya ng bahagya at iniabot sa kanya ang resibo. Kinuha niya ito at naglabas ng 4,000 piso mula sa kanyang pitaka. Sobra-sobra ito sa halaga ng in-order niya. Ma'am, bali 816 lang ho ang order ninyo. Malamig kong sabi habang kagatlabing ibinabalik ang sobrang halaga. Parang hindi na ako makahinga kapag nagtagal pa ako roon. Tila ba tuluyan ng niyuyurakan ni Tikya ang buo kong pagkatao. Alam kong sinadya niya ang lahat ng ito marahil dahil patuloy ko siyang tinataboy, lalo na noong nakaraan. Nginitian niya lang ako at walang ibang sinabi. Ang kanyang mga titig ay nagpapahiwatig na kunin ko na ang perang iniaalok niya. Dahil sa kagustuhan kong umalis sa lugar na yon, kinuha ko na ang pera at tumakbo papalayo. Siguro ibabalik ko na lang ang sobrang pera sa kanya sa Martes. Wala na akong pakialam kung ako pa ang magiging sentro ng usapan sa school. Ang mahalaga, hindi ko na makita pa ang mukha ng baklang yun. Sa huli, nakahinga rin ako ng maayos, Sir Jupiter. Sa totoo lang, nagawa ko namang magpatuloy sa trabaho noong gabing yun. Matapos ang order na yon kay Tikya, nakatanggap ulit ako ng panibagong delivery. Medyo napukaw pa nga nito ang kuryosidad ko. Paano ba naman kasi? Parang may kakaibang amoy itong in-order niya. Ang pagkakaalam ko, burger at manok lang naman ito. Pero iba talaga ang amoy. Nakakasuka, parang nabubulok. Akala ko nga noong una baka expired o inaamag na ang pagkain kaya binuksan ko ang package. Pero wala naman akong nakita. Okay lang yung pagkain. Baka nagiging sensitive na rin ang pangamoy ko. Siguro dahil na rin sa halo-halong amoy ng alak na naamoy ko kanina. Hindi na ako nagatubili pa at pumunta sa tapat ng isang malaking mansyon. Magara ang bahay. May malawak na garahe at mukhang pangmayaman talaga ang may-ari. Akalain mo ba naman kahit ang pintuan nila ay kumikintab? Halatang mamahali ng mga materyales na ginamit sa paggawa nito. Pinindot ko ang doorbell, pero walang sumagot. Sinubukan ko ulit sa pangalawang pagkakataon pero wala pa rin. Pipindutin ko na sana ulit nang bigla na lang bumukas ang pinto. Pinagbuksan ako ng isang babae. Maputi siya, makinis ang kutis at matangkad, para bang isang modelo sa magazine. Kapansin-pansin rin ang pulang wristband sa kanyang kamay. Kakaiba kasi ang disenyo ng bracelet, ngunit ang mas ikinataka ko, nakasuot siya ng shades sa gabi. Dahil dito hindi ko makita ng maayos ang kanyang mukha. Samantala tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa, para bang sinusuri ako. Opo, ma'am, ito na po ang order ninyo. Sabi ko sabay abot ng pagkain. Kinuha niya ito at tinitigan, tila ba sinusuri ang laman ng bag. Walang imik, saka siya tumalikod at pumasok sa loob ng bahay. Naiwan akong nakatayo sa labas. Nagtataka sa kanyang ikinikilos. Ano kaya ginagawa na sa loob? Umiling na lang ako at nagpasyang maghintay. Hindi naman siguro ako tatagalan dito. Baka kumukuha lang ng pera si ate. Matapos ang ilang minutong paghihintay, muling bumukas ang pinto. Bumalik ang babae at sa pagkakataong ito, may hawak na siyang sobre. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Parang pamilyar siya. Sandali, hindi ba siya yung babae noong nakaraang delivery? Gusto ko sana siyang kausapin at tanungin kung bakit niya tinanggap ang order noon, ngunit bago pa ako makapagsalita, bigla niyang isinara ang pinto. Ayaw ko namang maging sanhi ng gulo kaya pinili ko na lang na magpatuloy at umuwi. Siguro wala na rin akong ibang orders dahil alauna na ng madaling araw.
Nagmaneho ako pa uwi sa aking maliit na tirahan. Dumaan ako sa Luwakan Road, isang rutang hindi ko madalas gamitin, ngunit mas malapit ito kumpara sa aking nakasanayang daan. Alam ko ang usap-usapan tungkol sa lugar na ito, lalo na ang tungkol sa White Lady na sinasabing hindi matahimik dahil sa isang pangyayari sa kanyang buhay. Pero hindi ako naniniwala sa mga ganitong kwento. Bukod pa rito, sayang din ang gasolina kung iikot pa ako. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho. At wala naman akong ibang naramdaman. Sabi ko na nga ba, Sir Jupiter, kuro-kuro lang ang mga yun eh. Tahimik ang buong paligid at ang tanging naamoy ko ay mabangong sampagita. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho hanggang sa biglang may babaeng dumaan sa harapan ko. Labis akong natakot, pakiramdam ko na bangga ko siya ng malakas. Dali-dali akong bumaba mula sa aking scooter upang alamin ang kanyang kalagayan. Pero wala akong makitang tao na nakahiga sa daan. Wala kahit isang bakas. Dahil sa matinding takot, agad akong bumalik sa scooter. Hindi ko alam kung bakit pero parang may naramdaman akong bigat sa likuran. Pinatakbo ko ang motor ng napakabilis, halos lumipad ako sa daan. Pagsapit ng Martes, back to reality na naman. Ready na akong pumasok at syempre, ready na rin akong isauli ang pera ni Tikya. Pero sa totoo lang, lutang pa rin ako. Simula nung nangyari yun, hindi pa rin maalis sa isip ko. Hindi naman sa assuming ako, pero nakita ko talaga eh. Hindi naman pwedeng guni-guni ko lang yon. Oh, pre, lalim ng iniisip ah. Chicks ba yan? Binatukan ko si Robert. Lakas maka-bad trip eh. Minsan hindi ko maintindihan kung bakit ko pa naging kaibigan to. Napakunot ng noo niya, parang gulat na gulat. Mas mabilis yata akong mapikon ngayon, siguro dahil sa stress at dami ng iniisip ko. May nabangga ako kahapon, pero bigla na lang siyang nawala eh. Biglang nawala ang ngiti ni Robert, saka napalitan ng malakas na tawa. Alam ko na, hindi siya naniniwala. Kilala ko tong ugok na to eh. Laging kontra sa mga ganitong bagay. Dati rin naman akong ganyan, pero simula nung may nagparamdam sa akin, hindi ko na maalis sa isip ko na baka totoo nga ang mga kwento ng matatanda. Nakakatakot din isipin, paano na lang kung totoo, di ba? Asus, sa Luwakan yan, no? Ngayon ka pa naniwala. Alam mo namang gawa-gawa lang yan ng mga thunders. Biro pa niya, sabay tapik sa balikat ko. Pero kahit na ganun, hindi pa rin ako mapakali. Gusto kong paniwalaan ang sinasabi niya. Kaso yung kahapon kasi iba talaga eh. Parang hindi tao. Ang hirap ipaliwanag, parang bangungot. Pero hindi ako tulog. Basta ang alam ko, hindi tao yun. Mabuti pa, ibalik mo tong pera kay Tikya. Sabi ko. Saka siya itinaboy palayo. Dumidilim na naman. Ibig sabihin, trabaho ulit. Swertihan lang talaga sa mga orders. Kung minamalas ka, halos lahat ng deliveries mo sa Scout Barrio na pupunta. Wala eh, kailangan kumayod. Parte ng trabaho. Medyo kinakabahan na naman ako pero no choice. Sana last order ko na to. Kinikilabutan na rin ako. 3 a.m. na rin pala. Ang dami ko na rin na-deliver ngayong gabi. Akala ko tapos na ang hirap ko. Pero heto na naman po, Sir Jupiter. Mukhang nag-uumpisa pa lang yata. Hello po, ma'am. Saan po kayo dito? Mahinahon kong tanong sa telepono. Walang sumagot agad. Puro ubo lang ng matanda ang naririnig ko. Parang hirap na hirap siyang iluwa ang kanyang plema. Kung maliwa ka lang tapos diretso. Matapos noon naputol agad ang tawag. Namatay na yung call. Isinantabi ko na lang muna yun at gaya ng sinabi niya, tinahak ko ang daang ito.
Parang napuntahan ko na to ah. Ay, oo nga, ito yung mansyon. Yung babaeng naka-shades noong nakaraan. Hindi ako pwede magkamali, Sir Jupiter. Ito yun. Baka lola niya to. Pagdating ko, pinagbuksan agad ako ng isang matandang babae. Halata namang hirap na siyang maglakad. Kaya dali-dali akong pumasok para ilagay ang order niya sa veranda. Pagkatapos noon, nagbayad siya. At grabe, may tip pa. Nagdalawang isip pa nga ako kung tatanggapin ko ba. Ang laki kasi. Pero sabi niya wala lang daw yun sa kanya. Maliit na bagay lang daw. Sa bagay, mayaman nga pala siya. Ang ganitong klaseng bagay, barya lang sa kanila. Mag-iingat ka, iho ha. Gabing-gabi na. Uugod-ugod niyang sambit bago ako ang initian. Ngumiti rin ako pabalik sa matanda at saka sumakay na ng aking scooter. Sa wakas, tapos na rin ang kalbaryong to. Makakauwi na rin ako. O, yun ang akala ko. Pero ayaw niya akong matahimik. Patuloy niya akong ginagambala. Taimtim akong nagmamaneho hanggang sa naamoy ko na naman ang sampagita. Noong mga nakaraang araw, akala ko normal lang yun. Pero ngayon, nagtaka ako. Wala namang tindera ng sampagita sa gitna ng daan. Saan kaya nagmumula ang amoy na yun? Habang papalayo ako sa Luwakan Road, nakaramdam ako ng mabigat na pakiramdam. Yung tipong tumataas ang balahibo mo. Tapos pakiramdam mo may bumubulong sa tenga mo. Nang mga panahon yun, Sir Jupiter, nararamdaman ko ang bigat. Para bang may umuungol. Parang may angkas ako sa likod. Mabilis akong tumingin sa salamin ng aking scooter, pero wala akong nakita. Kaya hindi ko na lang ito binigyang pansin at nagpatuloy sa pag-uwi. Pero iba pa rin sobrang sakit ng lalamunan ko. Pakiramdam ko hindi ako makakapasok bukas dahil sa nararamdaman ko. At akala ko noong una, feeling ko lang. Pero nagkatotoo nga, hindi ko kinayang pumasok. Sobrang sakit ng lalamunan ko. Tila ba may nakabarang kung ano rito. Agad akong dumiretso sa banyo at tumingin sa salamin. May nakita akong kakaiba sa lalamunan ko. May tila ngipin na tumutubo. Sa sobrang takot ko, dali-dali akong pumunta sa ospital kahit hindi pa ako naliligo. Natataranta na ako ng mga panahong yon at kung minamalas pa nga ako, ang haba ng pila ngayon. Mabuti na lang marami-rami ang mga doktor na naka-duty sa amin kaya hindi rin ako nagtagal sa paghihintay. Nang makausap ko na ang doktor, wala naman siyang ibang sinabi kundi may tonsil stones daw ako. Hindi ko akalain na mauuwi ako sa ganitong kondisyon. Yun na rin siguro ang dahilan kung bakit may naamoy akong mabaho sa in-order ng babae. Ito lang pala yun. Sabi ko na nga ba, naguguni-guni na naman ako Ayon sa doktor, ang simpleng pagmumog ng maligamgam na tubig na may asin ay sapat na upang maibsan ang aking nararamdaman. Kusa raw malalaglag ang tonsil stone. Gayunpaman, binanggit din niya ang opsyon ng pagpapatanggal nito. Pero malaki ang gastos. At sa kasalukuyan, hindi ko yon kayang tustusan. Kaya naman napagdesisyonan kong sundin ang payo. Magmumog na lang muna. Pagkatapos ng ilang araw na pahinga, sa wakas nakabalik na rin ako sa eskwelahan. Ngunit pagbalik ko, agad akong sinalubong ng tambak na gawain. Kinailangan kong humabol sa mga napalampasan kong lessons. Mabuti na lang at matyagang nagno-notes si Robert, kaya kahit papaano, updated pa rin ako sa mga nangyari. At ngayong gabi muli akong babalik sa trabaho. Babalik sa routine ko. Kailangan magbanat ng buto upang makabawi sa mga pagkukulang ko. Mapanghamon ang mga nagdaang oras.
Hindi lang ang hirap ng sitwasyon ang bumabagabag sa akin, kundi pati na rin ang kakaibang pakiramdam. Tila may presensya sa aking likuran. Talagang ramdam ko po, Sir Jupiter. Hindi po ako nag-iisa ng mga oras na yon. Isa pa po ang kawalan ng katiyakan kung makakauwi pa akong buhay ay nagdulot ng matinding pangamba. Aaminin ko po, sobra po akong natakot. Halos mapaihi na po ako. Sa kabutihang palad, Sir Jupiter, nagkaroon ako ng lakas ng loob na magpatuloy sa pagmamaneho nang hindi lumilingon sa likod. Bagamat ramdam ko ang pagbigat ng aking scooter, hindi ko sinubukan ni sumulyap man lang. May hindi maipaliwanag na kutob akong naramdaman. Parang may masamang mangyayari kung ako'y lilingon. Kaya itinuloy ko na lang ang pagmamaneho. Ni hindi ko tinangkang lumingon sa takot na baka tuluyan akong mawala sa mundong ito. Nagdasal na rin po ako noong mga oras na yon, Sir Jupiter. Lahat ng dasal na alam ko, sinubukan ko na. At gumana naman dahil unti-unting gumaan ang mabigat na pakiramdam. Ngunit sa kasamaang palad sa kalagitnaan ng aking pagmamaneho, tila ako'y pinagkaitan ng swerte. Biglang namatay ang ilaw ng aking scooter. Isang bagay na hindi ko inaasahan dahil sigurado akong wala naman itong problema. Katunayan, pinacheck ko lang ito kamakailan. Dahil sa pangyayaring ito, bumalik ang takot at kaba sa dibdib ko. Mas lalo pa akong nabahala, Sir Jupiter. Nagpasya akong huminto sandali upang siyasatin ang problema ng aking sasakyan. Ayokong maaksidente kung hindi ko ito maaayos. Habang abala ako sa pagtingin sa scooter, biglang may narinig akong pagpalahaw ng isang babae. Hindi ito ganoong kalinaw pero malinaw kong narinig ang kanyang daing. Punong-puno ito ng pighati at sakit na parabang nagdadalamhati siya sa isang matinding hinagpis. Matapos ang pangyayaring yun, hindi ko kayang tawagin lang itong insidente. Dahil kailangan kong ilarawan ang bigat, ang lamig, ang takot na bumalot sa akin. Pagkatapos noon, nagising ako sa ospital. Hindi ko alam kung bakit at paano ako napunta roon. Nakakasilaw ang ilaw. Ang amoy ng antiseptiko ay halos sumakal sa akin. Pakiramdam ko, nanghihina ako hindi lang sa katawan, kundi pati sa isipan. Sinubukan kong alalahanin ang nangyari, pero parang may pader sa isip ko. Hindi ko matandaan. Ang tanging alam ko lang nakaramdam ako ng matinding takot. Takot na hindi ko pa naramdaman kahit kailan. Masakit pa rin ang ulo ko dahil sa concussion. Sinabi ng nurse na swerte raw ako. May isang taong may mabuting loob na nagdala sa akin sa ospital. Kung hindi raw ako nakita agad, maaaring lumala pa ang kondisyon ko. Agad kong tinawagan si Robert matapos marinig ang balita. Dali-dali naman siyang pumunta sa ospital. Hindi ko na sinabihan si Mama. Alam kong marami na siyang problema at ayaw ko nang dagdagan pa. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ni Robert. Tumakbo siya na parabang may malubha akong sakit. Pucha! Kala ko naman naputulan ka na ng paa. Inis niyang sabi. Napangiwi ako sa reaksyon niya, pero nagpapasalamat ako dahil tinulungan niya rin akong magbayad ng bills sa ospital. Ang laki na rin ang utang ko kay Robert, kaya nga nagpapasalamat ako na naging utol ko siya. Robert, pag sinabi kong nakita ko na yung nilalang ngayon, maniniwala ka ba? Tanong ko sa kanya. Nanahimik lang siya. Hindi ko alam kung naniniwala ba siya o iniisip na niyang nagyuyuying na ako. Hanggang ngayon, wala siyang ibang sagot. Sinabi lang niyang magpahinga na raw ako.
Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya pero ramdam kong nag-aalala rin siya para sa akin. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat ng nakita ko, lahat ng nangyari. Pero natatakot ako dahil baka isipin niyang nasiraan na ako ng bait. Lubos akong nagulat at nabahala sa mga pangyayaring nasaksihan ko sa ospital, Sir Jupiter. Matapos ang sarili kong karanasan, ang pagsubok na pinagdaanan ng batang katabi ko ay nagdulot ng matinding pagkabigla at kalungkutan. Napakabilis ng mga pangyayari. Habang ako'y nagpapahinga, bigla na lang nagsimulang sumuka at dumumi ang batang katabi ko. Kitang-kita ang hirap niya sa paghinga. Agad siyang dinala sa ER. Sa isip ko baka simpleng diarrhea lang. Pero hindi pala. Hindi nagtagal inanunsyo ng doktor sa pamilya ng bata ang masaklap na balita. Wala na siya. Labis akong naawa sa kanila kahit hindi ko sila personal nakilala. Kanina lang nakita ko pa siyang masayang naglalaro sa kanyang tablet. Pero sa isang iglap, nawala na ang kanyang hininga. Napaisip ako, ganun kabilis, ganun walang kasiguraduhan ang buhay ng tao. Nakakatakot isipin na sa isang saglit pwedeng mawala ang lahat. Itong pangyayaring ito ang nagtulak sa akin na magmuni-muni. Napagtanto ko kung gaano ko kaswerte na nakaligtas sa mga pinagdaanan ko kanina. Wala akong nagawa kundi magbigay ng pakikiramay sa pamilyang naulila. Patuloy silang umiiyak habang ako naman ay nakatingin lamang sa wristband na nakapulupot sa aking kamay. Kulay asul. May kakaibang pamilyaridad ito. Parang nakita ko na ito dati. Alam kong may kahulugan ng wristband na ito pero hindi ako ganoon ka-knowledgeable sa mga ganitong bagay. Isa pa, hindi naman ako madalas dalhin sa ospital ni Mama tuwing nagkakasakit ako. Kaysa wala raw kaming sapat na pera para ma-afford ang hospital bills. Hindi ko maalala kung saan o kanino ko ito nakita. Basta may alaala akong may suot na ganitong wristband. Habang ang pamilya ng bata ay nagluluksa, ako naman ay humiga upang magpahinga. Sa aking pagkatapikit, napansin ko ang isang bagay. Isang pulang wristband na nakapulupot sa kamay ng namayapang bata. Nagpatigil ito sa akin. Para bang biglang lumamig ang paligid. Nagkaroon ng bigat sa dibdib ko. Ang pulang wristband na yun, dulot nito ay mas malalim na pagtataka sa aking isipan. Hindi ko rin alam kung bakit pero bakit parang may kakaibang epekto sa akin ang mga wristband na ito? Habang tinititigan ko ang suot kong wristband, mas tumitindi ang katiyakan sa aking puso. Wala akong duda. Ito rin mismo ang wristband na nakita ko sa babaeng naka-shades. Ang naiba lang ay ang kulay. Sa kanya pula, sa akin asul. Hindi ako pwedeng magkamali. Ngunit ang mas nagpatindig ng balahibo ko ay ang kahulugan nito. Ang pulang wristband ay simbolo ng isang pasyenteng pumanaw na. Halos napalundag ako sa gulat at pagtataka. Kung totoo ito, ibig sabihin ba nito patay na ang babaeng naka-shades? Hindi ko ito lubos maisip. Paano siya nakapagmaneho ng kotse? Paano niya nabuksan ang pinto? Maaari bang magawa ng isang kaluluwa ang mga bagay na yun? Hindi ba't parang imposible? Hindi ko alam. Wala akong kasiguraduhan, ngunit habang iniisip ko ang mga posibilidad, nanlamig ang buong katawan ko. Kinilabutan ako. Tila ba may malamig na hangin dumaan sa batok ko. Patuloy ring nanunuyo ang lalamunan ko at hindi ko mapigilan ang pagtaas ng aking mga balahibo. Aaminin ko, natatakot na ako. Hindi ko itinatanggi ang nararamdaman kong ito. Sa tuwing maaalala ko ang pangyayaring yun, nanginginig ang buo kong pagkatao. Nalilito ako kung saan ako dapat matakot. Sa white lady ba na madalas ikinikwento
o sa babaeng naka-shades na nakita ko mismo. Ang hindi ko alam, ano ang mas nakakatakot? Ang posibilidad na nakasalamuha ko ang isang kaluluwa o ang hindi ko maintindihan kung paano nangyari ang lahat. Lalong nagiging kakaiba at mahirap ipaliwanag ang sitwasyon ko. Parang may mga pangyayari na hindi kayang sagutin ng siyensya at hindi ko na alam kung ano ang susunod na hakbang na dapat kong gawin. Matapos akong ma-admit sa ospital, nakalabas naman ako ng ligtas at nakabalik sa normal na buhay. Sa trabaho at sa pag-aaral. Labis na ikinatuwa ni Robert ang aking pagbabalik dahil mahigit 1 linggo rin akong nagpapagaling sa ospital matapos ang aking pagkapilay. Nang malaman naman ni Tikya ang tungkol sa aking paglabas, agad niya akong dinalaw at nagbigay ng bulaklak. Bagamat inis pa rin ako sa kanya, mas gusto ko na ito kaysa sa mga suhol na pera na dati niyang ino-offer. Pagkatapos niyang ibigay ang bulaklak, wala na siyang ibang sinabi. Lubos ko iyong ipinagtaka. Kasi kung ang dating Tikya ang pagbabasehan, talagang maninibago ka. Dati-rati ginagawa niya ang lahat para makakuha ng pabor sa akin, pero ngayon, tahimik siyang umalis. Akala ko nga, Sir Jupiter, maayos ng lahat. Nagbabalak na rin akong mag-resign sa trabahong ito. Ayoko nang bumalik sa Luwakan Road. Baka sa susunod na pagkakataon, hindi na ako maging maswerte. Tuwang-tuwa ako nang batiin ako ni Robert, ang aking matalik na kaibigan, sa aking pagkalabas sa ospital. Hindi ko akalain na sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan ko, magiging ayos din pala ang lahat. At hindi lang yun, may magandang balita pa siya para sa akin. Congrats, Tol! Ay, oo nga pala. May available na spot yung Tito Costalier. Baka gusto mo. Kaso pang umaga lang yun. Sambit niya. Bagamat sa tingin ko, sa piling oras lang ako makakapagtrabaho kung ganito ang magiging setup, mas maayos na ito kaysa sa night shift ko bilang delivery man. Hindi na rin gaanong peligroso kumpara sa pagtatrabaho sa gabi. Siguro maghahanap na lang din ako ng trabahong tumatanggap ng night shift, basta wag lang delivery. Ayoko nang bumalik sa pagde-deliver. Salamat, pre. Babayaran ko na lang yung utang ko kapag nakapagsimula na ako. Lubos akong nagpapasalamat kay Robert. Kailanman hindi niya ako iniwan. Sa totoo lang, lagi niya akong tinutulungan. Alam ko namang okay lang sa kanya yon, pero nahihiya pa rin ako. Ang laki na ng utang na loob ko sa kanya. Hindi naman siya humihingi ng kapalit, pero hindi naman pwedeng umasa na lang ako ng umasa sa kanya. Kailangan kong magsikap. Kailangan kong makabayad at masuklian ang kabutihan niya. Matapos ang matagal na pagmumuni-muni, buo na ang desisyon kong mag-resign. Akala ko nga malaya na ako sa peligro. Pero hindi pa pala. Nagkaroon ng aberya. Hindi agad ako pinayagan ng boss ko na mag-resign. Kailangan ko para intindihin ang proseso ng resignation. Ipinagpaliban pa ito at sinabing baka sa mga susunod na araw pa ito mapirmahan. Labis akong nadismaya. Akala ko tapos na ang lahat ng paghihirap ko. Ngunit hindi pa pala. Kailangan ko pa ring harapin ang trabaho ngayong gabi. At kasama na roon ang pagdaan sa Luwakan Road. Gaya ng mga nakaraang gabi, na natili pa rin ang takot, lamig at paninindig ng balahibo. Bawat segundo, puno ng kaba sa kung anuman ang nagtatago sa dilim. Sa simula, pilit kong binabaliwala ang mga negatibong kaisipan. Itinutuon ko na lang ang pansin sa pagtatrabaho ng maayos at pag-uwi ng ligtas sa aking pamilya. Ilang orders na rin ang naihatid ko, pero hindi pa rin nawawala ang kaba ko. Mas nagiging maingat ako ngayon. Ramdam ko ang panganib sa paligid. Kasalukuyan akong nagpapahinga sa isang gasolinahan. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong nakapunta rito. At tulad ng inaasahan ko, narito na naman ang matanda. May kakaiba sa kanya ngayon. Tila mas pagod siya kumpara sa mga nagdaang araw. Para bang pasan niya ang buong mundo.
Kita sa kanyang mga mata ang matinding pagod at lungkot. Wari, may bumabagabag sa kanya. Parang gusto na niyang magpahinga pero may pumipigil. Parang may bagay na hindi niya pa maaaring iwan o tapusin. Lumapit ako sa kanya at kinausap siya. Upang kahit papaano ay maibsan ng aking pagkabagot sa paghintay sa susunod na customer. Kailan po kayo uuwi, Tay? Tanong ko sa kanya ng may paggalang. Tiningnan niya lamang ako at bahagyang ngumiti. Gusto ko sanang mabayaran yung tuition ng bunso ko. Nagbabaka sakali nga ako kaya nag-utang pa ako kung saan-saan. Bahagyang nanginginig ang boses ng matanda. Puno ng pag-asa na may halong pagkahiya. Nakaupo siya sa isa sa mga plastic na upuan sa labas ng aking maliit na pwesto. Ang kanyang mga kamay ay magaspang at puno ng kulubot. Tanda ng maraming taon ng pagtatrabaho. Ang kanyang lumang sombrero ay nakatakip sa kanyang manipis na buhok. Napatingin ako sa kanya at hindi ko maiwasang maluha. Marahil ay dahil sa inggit, dahil hindi ko na matandaan ang huling beses na naranasan ko yon kay Papa. Matagal na siyang wala. Alam kong napakabuting tatay ng matandang ito. Sana nga lang pahalagahan ng kanyang mga anak ang lahat ng kanyang pagsisikap. Sa edad niyang yun, imbis na magpahinga, eto siya, naghahanap pa rin ng paraan upang maitaguyod ang pag-aaral ng kanyang anak. Napabuntong hininga ako nang dumating ang isang customer. Isang motor ang huminto sa harap ng pwesto ko. Bumaba ang isang babae mula rito. Nakaangkas lang siya sa isang lalaki na mukhang asawa niya. Pareho silang pagod, siguro'y galing din sa trabaho at nagdesisyong kumain kaya umorder na lang sila. Pasensya na pong sa abala ha, sabi ng babae. Bahagyang paos ang kanyang boses. Bali 2,300 pesos mahigit ang kanilang in-order. Medyo malaki na rin kumpara sa mga past orders ko kanina-kanina lang. Inabot ko ang mga order nila na nakalagay sa isang malaking paper bag. Nang tingnan ko ang oras, 12:00 na pala ng gabi. Siguro mag-aantay-antay pa ako ng ibang order. Malamig na rin ang simoy ng hangin. Bigla na lang may nangyari. Tumunog ng malakas ang dekipad kong cellphone. Yung tipong tunog na nakakagulat talaga. Sa sobrang lakas na bulabog ako at napabalikwas. Agad kong tiningnan kung sino ang tumatawag. Si Robert pala. Kinabahan ako bigla. Ba't kaya siya napatawag ng ganitong oras? Pare, si tita sinugod sa ospital. Ang boses ni Robert ay puno ng pagkabahala at bagyang nanginginig. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa ni hindi ko na nga sinugot si Robert at agad kong pinatay ang tawag. Nanginig ang mga kamay ko habang tinatay pang mensahe sa kanya. Mabilis naman niyang sinend sa akin ang address ng ospital. Dali-dali akong pumunta roon. Iniwan ang pwesto ko na bahagyang bukas. Wala na akong pakialam kung may mawala man. Matapos ang kalahating oras, nakarating na rin ako sa ospital. Nakakasilaw ang mga ilaw sa emergency room at ang amoy ng gamot ay nakakahilo. Nahanap ko ang kwarto ni Mama. Tahimik siyang natutulog habang si Robert ay nagbabantay sa kanyang tabi. Maputla ang kanyang mukha at may mga tubong nakakabit sa kanyang braso. Napakagat ako sa labi at pinilit pigilan ang mga luhang nagbabadyang bumagsak. Ang sakit-sakit sa dibdib. Parang may mabigat na batong nakadagan. Ano na naman kaya ang nangyari? Gaano naman kalaking sakripisyo ang ginawa niya para sa amin hanggang sa umabot siya sa ganitong kalagayan? Paano na naman kaya siya napunta sa sitwasyong ito? Nadulas daw si tita dahil mababa ang sugar niya. Mukhang nag-i-skip siya ng pagkain para makatipid. Paliwanag ni Robert. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Mas lalo akong napaluha nang marinig yun. Kilala ko si Mama. Magsisinungaling yun na okay lang siya kahit hindi. Ilang beses ko na siyang nahuling nagtitipid sa pagkain. Mas inuuna pa niya ang gastusin namin sa bahay kaysa sa sarili niya. Lumapit ako kay Mama at hinawakan ang kanyang kamay. Nanlalamig ito kahit sobrang init ng panahon. Habang binipigilan ng hikbi, nangako ako sa kanya na gagawin ko ang lahat ng paraan. Siguro kapag nag-resign na ako sa trabaho tsaka ako magbabagong buhay.
Aalis ako sa kumpanyang ito na halos sumira sa akin. At least susubukan kong bigyan siya ng magandang buhay. Yung hindi niya na kailangang magtipid. Nakita ko ang bahagyang pag-angat ng sulok ng kanyang labi. Napangiti ako habang iniisip ang mga pangarap ko. Sana nga balang araw, matupad ko rin ang mga ito. Pagkatapos kong alagaan si Mama at bigyan siya ng kaunting lugaw, bumalik ako sa trabaho. Madaling araw na nang makauwi ako. Halos wala na akong tulog at saka pumasok ng kay aga sa paaralan. Pagod na ako sa ginagawa ko, pero kailangan kong magtiis. Mando, nabalitaan mo na ba? Tanong ni Robert habang kumakain ng biskwit. May matanda daw na naipit ng truck kaninang umaga malapit sa palengke. Dagdag pa niya. Di ko sure pero ayun, si Tatay Kanor. Napakunot ang noo ko. Parang imposible naman yun, kani-kanina lang kausap ko pa siya. Kinuwento pa nga niya na nung nakaraan nagpakuha siya ng litrato para sa ID niya. Balak niya raw kasing mag-loan. At saka, paano siyang wala na? Ayan tuloy, biglang bumagal ang oras. Halos wala akong ibang marinig. Parang umuugong ang tenga ko at parang nagtutugma-tugma ang mga kwento. Sabi ng pamilya ni Tatay Kanor, nag-uli raw siya para mangutang, para daw may pangtusto sa tuition ng bunso niyang anak. Ngunit sa kasamaang palad, nabundol siya ng isang malaking truck habang tumatawid sa kalsada. Parang gumuho ang mundo ko. Si Tatay Kanor na palaging nagpapagaan ng loob ko sa araw-araw ay wala na. Dati nandyan siya para makipagkwentuhan, magbigay ng payo o simpleng magpaalala na kaya ko pa. Pero ngayon ang espasyong madalas niyang inuupuan ay tahimik na. Wala nang kanyang payak na ngiti at bahagyang pagyuko sa tuwing magpapasalamat ako. Hindi ko maisip na kahapon lang kausap ko pa siya at ngayon hindi ko na siya makikitang muli. Hindi ko maintindihan bakit ang mga taong mas deserving mabuhay ng mas mahaba ay kinukuha agad at bakit ko siya nakita kung wala na siya. Nagpapaalam ba siya sa akin? Sa totoo lang, na-question ko ang Diyos sa mga nangyayari sa akin. Parang isang sumpa itong nakikita ko. Yung mga hindi ko naman dapat makita, pero nakikita ko. Sa totoo lang po, hindi ko na talaga alam kung third eye po ba itong tinatawag nila o sadyang mga pangitain lamang. Ayoko namang basta na lang itong i-deny dahil sigurado akong hindi ito basta-basta. Hindi lahat ng tao ay nakakaranas ng ganito. Yung mga nakita ko, yung mga naramdaman ko, hindi ko kayang ipaliwanag ng buo. Pero matapos ang lahat ng pangyayaring yun sa dati kong trabaho, nakahinga ako ng malalim. Alam kong kahit papaano mababawasan na rin yung mga kakaibang bagay na nakikita ko. Ayaw ko na rin bumalik sa lugar na yun kahit kailan. Gaya ng plano na kapag resign ako, sinubukan kong maghanap ng bagong trabaho pero ang ilap parang ayaw sa akin ng kapalaran. Ang daming rejections, ang daming disappointments. Noong una po, Sir Jupiter, gusto ko na talagang sumuko. Pakiramdam ko, nag-iisa ako. Pero sa tulong ni na Robert at Mama, sila ang nagsilbing aking karamay. Unti-unti kaming nakabangon. Hindi nila ako pinabayaan. Nandyan sila para magbigay ng lakas ng loob. Nakakuha ko ng trabaho sa talyer ng tito ni Robert. Hindi man masasabing malaki ang kita, at least may pinagkakakitaan ako. Sa gabi naman, nagtatrabaho ako bilang isang call center agent. Kayod kalabaw, kumbaga. Bagamat hindi ko masasabing malaki ang kinikita ko, naging sapat naman ito para makatulong kay Mama. Si Mama naman, dahil sa kanyang sipag at tiyaga, nagawa niyang magtayo ng munting negosyo. Isang maliit na sari-sari store sa harap ng bahay namin. Nagtitinda rin siya ng mga merienda gaya ng biko. Ang sarap-sarap pa rin ng biko niya hanggang ngayon. Sa awa ng Diyos at sa tulong ng pagsisikap namin ni Mama, nakapagtapos ako, Sir Jupiter, at naging isang ganap na engineer.
Isang pangarap na akala ko'y hindi ko na maaabot pa. Gusto ko sanang i-celebrate ang mga achievements ko kasama si Mama. Sabay naming pupuntahan ang simbahan na madalas naming dinarasal noon. Pero kalaunan, iniwan niya rin ako. Biglaan po ang lahat. Hindi ko man lang siya masyadong nakasama. Malungkot, siyempre. Pero kailangan kong tanggapin. Kailangan kong maging malakas para kay Mama. Para sa aming dalawa. Totoong maraming pangyayari ang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Hindi ko sinasabing maniwala kayo sa kwento ko dahil iba-iba naman tayo ng perspektibo. May iba na hindi naniniwala sa ganito pero yung mga naranasan ko kahit ako, nahirapan ding kumbinsihin ang sarili ko na totoo yun. Akala ko nga, white lady lang na laging sentro ng tsismis ang mararanasan ko. Hindi ko inasahang may iba rin palang mga kababalaghan ang nakatago dito sa Baguio. Kadalasan po kasi Sir Jupiter, Luwakan Road at Diplomatic Hotel lang ang sinasabing may kakaibang nilalang. Hindi ko akalaing meron rin pala kahit saan-saan. Hindi ko inasahan ang mga nangyari sa akin lalo na't hindi naman ako naniniwala sa ganito noon. Sa totoo lang, ayoko sanang i-share ito dahil ayoko ring ma-judge. Pero nang madiskubre ko ang channel ninyo, naglakas loob na akong magbahagi. Total, mukhang na-enjoy naman po nila ang mga true-to-life stories na ganito. Medyo matagal na rin itong kwento ko kaya hindi na lahat ng impormasyon ay eksaktong accurate. Ang iba, fragments na lang ng memorya ko. Pero tandaan ninyo, lahat ng binanggit ko ay pawang katotohanan lamang. Muli ako po si Mando. Maraming salamat po sa pakikinig.